Madalas tumubo sa mga damuhan at tabing kalsada, ang tawa-tawa ay isang hairy herb na matatagpuan sa buong Pilipinas. Sa sobrang common ng tawa-tawa, ito ay kadalasang hindi pinapansin ng marami. Pero in Philippine folkloric medicine, ang tawa-tawa o gatas-gatas ay ginagawang herbal drink dahil mayaman ito sa bioactive compounds na makakatulong upang maibsan at maiwasan ang iba't ibang uri ng problema sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga amazing benefits ng tawa-tawa. At sa dulo pala ng video na ito ay i-share ko ang totoong naging experience ng aking kaibigan sa paggamit ng tawa-tawa. Number 1. Panglunas sa respiratory problems. Sa Pilipinas, ito ay madalas na ginagamit para gamutin ang cough, bronchitis at asthma, kaya tinagurian ang tawa-tawa bilang asthma plant. Ang tawa-tawa ay ginagawang tea dahil makakatulong ito para maibsan ang irritation sa respiratory passages. Ito ay nagtataglay ng flavonoids na may anti-inflammatory properties tulad ng quercetin at quercetrol. Ang tawa-tawa ay mayroon ding phenolic compounds na makakatulong upang mapigilan ang pagsasama-sama ng pro-inflammatory mediators. Kaya ang tawa-tawa ay sinasabing effective na panlunas sa respiratory problems na may kasamang inflammation. Number 2. Pinopromote ang liver at kidney health. Kilala rin ang tawa-tawa dahil sa taglay nitong diuretic properties. Ito ay nagtataglay ng angiotensin enzyme, isang anti-diuretic agent na makakatulong sa pag-iimbak ng fluid sa katawan. Dahil dito, ang tawa-tawa ay makakatulong para maalis ang toxins sa katawan at kumanda ang daloy ng tubig sa iyong liver. Ang pag-inom ng tawa-tawa ay magagamit din para maiwasan at malunasan ang urinary tract infections. Mayroon itong antiviral at antibacterial properties na makakatulong upang maiwasan ang infection sa urinary system. Kaya naman ang tawa-tawa ay madalas gawing tea. By the way, kung new viewer ka, sana masuportahan mo ang aming channel by subscribing. Number 3, makakabuti sa heart health. Kung gagawin itong tea, ang tawa-tawa ay sinasabing makakatulong sa mga taong may hypertension. Ang taglay nitong angiotensin enzyme ay isang effective na anti-diuretic agent. Kaya nitong i-conserve o panatilihin ang fluid volume sa ating katawan. Pinapababa nito ang tubig sa iyong urine o ihi upang mapanatiling normal ang water levels ng katawan. As a result, bababa rin at magiging normal ang iyong blood pressure levels. Pero kung mayroon kang hypertension, kumonsulta muna sa iyong doktor bago uminom ng tawa-tawa tea. Number 4, pinopromote ang mental at cognitive health. Ayon sa mga pag-aaral, ang dahon ng tawa-tawa ay pwedeng gamitin para bumaba ang anxiety at stress levels. Ito ay nagtataglay ng bioactive compounds tulad ng flavonoids, terpenoids, tannins, polyphenols, sterols at fatty acids. Ang mga nasabing compounds ay nagsisilbing antioxidants na maaaring makatulong sa mental health. Piniprevent nito ang anxiety, depression at mood disorders. Pinopromote rin nito ang better cognitive function mula sa learning, memory at thinking. Ang tannins na taglay ng tawa-tawa ay sinasabing makakatulong din upang maiwasan ang cognitive impairment, kagaya ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Number 5, panlunas sa symptoms ng syphilis. Ang syphilis ay isang bacterial sexually transmitted infection. Kung pababayaan lang at hindi ito gagamutin, ang syphilis ay posibleng magdulot ng malubhang problema sa kalusugan. Buti na lang, ang dahon ng tawa-tawa ay sinasabing makakatulong para maibsan ang symptoms ng syphilis. Ang taglay nitong phenolic at flavonoid compounds ay maaaring magamit na panlunas sa bacterial infection. Pwede rin itong makatulong sa antimicrobial resistance. Additionally, ang tawa-tawa ay nagtataglay ng iba pang compounds na may antibacterial properties tulad ng terpenoids, tannin at sterols. Ang tannins na makukuha mula sa tawa-tawa ay maaari ring gamitin na alternative sa antibiotics. Number 6, panlunas sa skin problems. Ang tawa-tawa ay isa ring traditional na gamot para sa iba't ibang uri ng skin problems. Ito ay nagtataglay ng compounds na may antibacterial at antifungal properties tulad ng flavonoids, phenolics, sterols at tannins. Ang fresh na katas ng tawa-tawa ay sinasabing effective na panlunas sa mga sugat, rashes, boils, sores, fungi, warts at athlete's foot. Pwede mong durugin ang dahon nito at ipahid sa mga apektadong bahagi ng iyong katawan.
Maaari mo ring patuyuin ang dahon ng tawa-tawa at i-apply ito sa mga open wounds. Number 7. Makakatulong sa digestive system. Napatunayan sa pag-aaral ng dahon ng tawa-tawa ay nagtataglay ng anti-diarrheal agent. Ang quercetin na taglay din ito ay isang active flavonoid constituent na may anti-diarrheal properties, kaya malimit itong gamitin na alternative medicine para gamutin ang diarrhea. In addition, ang flavonoid compounds na matatagpuan sa tawa-tawa ay nagtataglay ng antibacterial, antiparasitic at anti-inflammatory properties. Kaya sinasabing makakatulong ang tawa-tawa sa paggamot ng iba pang gastrointestinal disease, kagaya ng dysentery at enteritis o inflammation sa small intestine. Maaari rin itong gamitin para maalis ang intestinal worms. Number 8. Pinopromote ang eye health. Kamakailan lang, may mga nabibili na sa market na eye solution with tawa-tawa extract. Ang dahon nito ay kilala dahil sa kakayahan nitong gamutin ang eye infections. Dahil sa taglay nitong antibacterial at anti-inflammatory compounds, ang tawa-tawa extract ay pinaniniwalaan na makakabuti sa eye health at maaaring gamitin bilang eye cleanser at purifier. Ang dagta nito ay posibleng makatulong upang maiwasan ang pink eye o conjunctivitis. May ilan ding nagsasabi na kaya nitong gamutin ang common eye problems, kagaya ng dry eyes, cataracts, sore eyes, astigmatism, far at nearsightedness. However, makakabuti na magtanong muna sa doktor bago gamitin ang tawa-tawa sa iyong mata upang maiwasan ang mga posibleng side effects nito. Number 9. Makakatulong sa mga buntis. May ilang gumagamit ng tawa-tawa dahil sa galactogenic compounds na taglay nito na may kakayahang i-promote ang production ng breast milk. Ang ugat nito ay ginagamit ng mga nagbe-breastfeeding, lalo na ang mga nanay na nahihirapang mag-produce ng kanilang sariling gatas. Pero paalala lang, hindi pa sapat ang pag-aaral tungkol sa tawa-tawa. Hindi rin nakakasiguro ang mga eksperto kung safe ito at walang side effects sa mga buntis at sanggol. Kaya naman pinapayuhan ang mga buntis at nanay na nagpapasuso na mag-ingat sa paggamit ng tawa-tawa. Mas mainam din na magtanong sa doktor bago ito gamitin para masiguro ang kaligtasan ng mga nanay at sanggol. Number 10. Panlunas sa symptoms ng dengue at malaria. Ang dengue at malaria ay viral diseases na nakukuha sa kagat ng infected mosquito. Ang mga nasabing sakit ay nagdudulot ng flu-like symptoms, kagaya ng fever, chills, headache, cough, diarrhea, nausea, vomiting, chest pain, muscle aches, at breathing problems. Kung hindi ito gagamutin, ang dengue at malaria ay maaaring magdulot ng convulsion, severe dehydration o kamatayan. Fortunately, ang tawa-tawa ay mayroong antibacterial at antiviral properties na makakatulong upang maibsan ang symptoms ng dengue at malaria. May kakayahan itong pataasin ang platelet count at pababain ang bleeding sa mga pasyenteng may dengue. Kaya ang tawa-tawa ay maaaring gamitin na panlunas sa mga flu-like diseases. Number 11. Pang-boost ng immune system. Dahil sa taglay nitong antibacterial, antimicrobial, antiviral at anti-inflammatory properties, ang tawa-tawa ay makakatulong para ma-boost ang iyong immunity. Ang taglay nitong flavonoids, phenolics, saponins, tannins at terpenoids ay may kakayahang labanan ang iba't ibang bakterya, kagaya ng gram-positive at gram-negative bacteria. Makakatulong din ito upang malabanan ang Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Pseudomonas pseudoalcaligens, Salmonella, E. coli, at Protus vulgaris. Moreover, ang tawa-tawa ay napatunayang may antiviral activity laban sa SARS-CoV-2 at iba pang viruses. Sinasabing kaya rin itong labanan at pigilan ang paglago ng ilang fungal species. Gayunpaman, hindi pa sapat ang pag-aaral tungkol sa tawa-tawa. Dapat maging maingat sa paggamit nito dahil maaari itong magdulot ng ilang side effects. Bagamat mayroon itong medicinal properties, ang tawa-tawa ay nagtataglay ng toxic chemicals na maaaring makasama sa kalusugan. Ang sap nito ay nagtataglay ng latex na nagdudulot ng gastrointestinal irritation, vomiting at nausea kapag ginamit ito orally. Posible rin itong magdulot ng skin reaction at inflammation, lalo na sa mata at open wounds. Kahit patuyuin pa ito, ang toxic compound ng tawa-tawa ay mananatili.
mayroon din itong carcinogenic compound, kaya ang regular at long-term na paggamit nito ay hindi nire-recommend ng mga eksperto. Maaari ring makaapekto ang tawa-tawa sa sperm motility ng mga kalalakihan. Samantala, hindi pa masiguro ng mga mananaliksik kung safe ang tawa-tawa para sa mga buntis. Kaya mainam na kumonsulta muna sa iyong doktor bago gumamit ng tawa-tawa, lalo na kung may iniinom kang medication o existing health condition. Ngunit kung gusto mong subukan ang tawa-tawa, mabibili ito in capsule or tea form. Sundin mo lang ang nakasulat na dosage sa packaging ng nasabing produkto. However, kung gusto mong gumamit ng fresh tawa-tawa, huwag kalimutang tanggalin ang mga ugat nito. Linisan ang mga dahon nito bago pakuluan at gawing tea. Pwede ring durugin ang tawa-tawa at ipahid ang water extract nito sa mga external wounds at sores. Ang tamang dosage ng tawa-tawa ay nakadepende sa edad at health condition ng gagamit. Kaya naman siguraduhin na kumonsulta muna sa doktor o pharmacist bago mo ipahid sa mga sugat o i-ingest ang tawa-tawa. Ikaw, nasubukan mo na bang gumamit ng tawa-tawa? Ako, in my case, may kaibigan akong na-dengue at pinainom siya ng tawa-tawa tea para tumaas daw ng mabilis ang platelet niya at sa awa ng Diyos ay mukhang effective naman at gumaling siya mula sa dengue. Pero paalala lang muli, maging maingat pa din sa paggamit nito at huwag kalimutang kumonsulta sa iyong doktor kung meron kang existing medical conditions.